Welcome kayo dito sa The Tara Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So, pag-uusapan natin, kaya nga Tara Podcast travel and real adulting. So, pero recently, puro travel. Oo, parang actually yun din yung nakita kong medyo mas maganda yung traction sa YouTube ko. Actually, sa YouTube nanonood kesa sa Spotify. I'm not sure why. Dapat, pakinggan nyo rin kami sa Spotify. Baka Tapos, gusto nila video episode talaga. pwede rin. Tsaka, if ever, mag-comment din kayo kung gusto niyo mga real adulting kasi marami din tayo share as an independent woman. As a couple, traveler, budget Yes. traveler, yan yung mga, feeling ko yun yung mga nanonood sa atin, yung demographics ng The Tara Podcast and our vlogs as well. Kasi matravel eh. So, teka lang guys, if you're watching video episode, makikita nyo iba yung setup natin ngayon. Nandito tayo. Lumipat na tayo ng bahay. Joke lang, hindi. May mga kasing bahay din to no? Mga condo. Nasa staycation kami right now dito sa The Bellamy House. Wow. Thank you, The Bellamy House. Wow, may pagana. Salamat sa aming 2-night staycation and andito tayo sa suite. Wow. Wow, ang ganda nga no? So, pag nakita nyo, ito na po yung higaan. Ay, joke lang. Hindi, ano lang to. Actually, parang bihira akong makakita ng hotel at that price na may sala tapos may kwarto Diba? Actually, ano natin to, i-vlog, i-review ko to para i-share natin pareho sa mga socials natin para makita nyo kung ano yung sinasabi namin. And speaking of, actually, ngayon na tayo nakaisip ng ito topic Oo. Because of our staycation today here sa Bellamy House. Wow. Kasi yung naisip namin topic or pag-uusapan natin dahil ang dami ng foreigner kanina no tumingin tayo sa roof deck. Oo, pumunta kami kanina dun sa taas ang daming guest na panay foreigner. May pool kasi doon tapos yun nag-aaral sila sunbathing tapos naisip ko nga siguro recommendation din to ng mga foreigners kasi ang dami nila Bakit panay foreigner? Siguro may nakapunta dito, natuwa, tapos na word of mouth. Yun, i-recommend nilang The Bellamy House for them kung mag-i-stay. Tapos na-eavesdrop ko nga kanina, wow, chismoso, no? Narinig mo? Yung nag-check-in, so sa Coron sila pero mag-i-stay muna sila dito. Oo, narinig ko rin pala yun. Chismoso. Oo, so ayun, to cut the story short. Ang mga kasabay natin ngayon, halos foreigner na nandito. So, vacation mode yata nila kasi summer. Or baka naman pares tayo yung mga locals sa aircon lang. Kasi ang init ngayon. So, bago sila magpainit sa Coron, nag-check-in muna sila dito. Yes. So, yun. Ano nga ba kasi yung pag-uusapan natin? Yun, kasi ayun nga, bigla ko lang naisip. If may kaibigan kang foreigner, saan mo sila i-recommend magstay or gumala sa Pilipinas? Kasi lagi naman tayo na sa nag-international trip So, mahirap naman i-recommend. May foreigner friend. Huwag kayo dito sa Pinas, sa Japan kayo. Hindi lang pangit naman yun. Oo. Diba? The fact na nagtanong sila na where in the Philippines, kung may marirecommend ka, syempre dito nila gusto magstay. Yeah. So, parang ang gusto mong i-discuss is, if ikaw ang itanong or ikaw ang tanongin ng isang foreigner, friend mo man or hindi, let's say, ganun na lang. Ano yung marirecommend mong place here in the Philippines? Oo, kasi sige nga. Para din tulong din sa ating magaling na tourism DOT ng Pilipinas. Dapat ma-share nyo to. Kasi sa totoo lang mahirap din mag-compare sa ibang bansa. At that price, marami din talaga na kaya iba sila sabi nila, mas mura sa ibang bansa whatsoever. Pero meron din naman mga mura din sa Pilipinas na hindi man untouched, kumbaga hindi pa masyadong nare-recommend siguro. Like kulang sa commercialization. Exactly. Kasi lagi ko naririnig, ang mahal dyan, ang mahal dito. For example lang sorry sa mga fans ng Siargao. Marami ko naririnig doon, ang mahal daw ng Siargao, pamasahe pa lang, pati hotel. 'Di ba? So, kumbaga, yung iba, mas pipiliin na lang ibang bansa like Bali kasi mura daw yung mga pagkain doon. Pero may mga alternatives naman Yung nga lang, hindi pa sila ganun ka direct flight or diretso doon. Like Baler. Aurora Baler, kung surfing man ang hanap nyo, I think Baler is one of, para sa akin lang naman, magandang surfing spot, especially sa beginners. Kasi nung nag-surfing ako sa Siargao tayo, ang sakit.
Ang sakit sa paa. Bato-bato. Buto-buto tuloy yung nakakatakot. Nakakatakot yan. Parang may mga maapakan kang reef Oo. na basag. So, ang sakit. Ang sakit Or na. bato yata yun. I don't know kung coral reef. Malamang bato, no? Hindi pala Diba? coral reef. Unlike sa Baler, Sand, no? sand talaga. Tsaka parang mas natuto ako doon ng kahit paanong basic surfing. Mas parang dire-diretso yung waves. Oo. Tsaka mas marami kang masasakyan. Yes. Kesa sa Siargao na, ayun, masakit pa nga sa paa. Tapos, Okay. tapos sasabihin nila, bakit hindi lang La Union? Oo. Kasi ang problema ko naman sa La Union, hindi lang siya sa overcrowded. Medyo may kamahalan na rin yung mga rates ng Oo hotel. naman. Ang mahal. Pati yung mga cafe-cafe. Oo. Actually, lahat ata ng kainan doon medyo mahal na eh. Di ko Sorry alam, to say. ilang oras ba biyahe doon? I think 4 din. 4? Mga ganon. Mas malapit siya kaysa sa Baler. Oo, kasi yung Baler, if magbabas kayo, 6. But if may kotse kayo, pwede kayong 4 to 5 din. Halos same lang. Lalo at alam ko may binuksan na bridge doon eh. Na dati, wala yun, kaya nagiging 8 hours yung biyahe. Oo. Ngayon, 6 hours na lang. Tapos, tumitingin ako sa Klook and Agoda na pwede yung gamitin ng code namin. Sol, Klook, Jami mo Agoda. May advertisement sa gitna. Parang yung sa Black Mirror. Rivermind ba yun? Rivermind. Yun. Hindi ka naka-premium. Hindi ako naka-premium eh. Yun nga, di ba, pag nakita mo yung hotel, mura. May nakikita ako doon. Pag hindi sa beachfront, parang less than 1,000. Isipin mo, bihira ka na makakita ng ganong hotel sa Pilipinas na less than 1,000. Tapos beachfront, may mga nakita ako doon. 1,500, 1,800. Ano na yan ha? Hindi siya yung 3 months, 4 months in advance yung booking. Parang mga... 1 month? Hindi. Weeks na lang. Okay. Oo, na baka nga mas mura pa yun pag latter months eh. Di ba? Okay. Tapos may free cancellation pa, di ba, yung mga Klook and Agoda. Yeah. So, kumbaga, nagulat din ako na mura. Parang itong Bellamy House, medyo mas mura to sa ibang hotel dito sa Poblacion Makati. Yeah. 'Di ba? Na isa ko rin na i-recommend. Actually, maraming pwedeng pag-staycationan sa Makati. Yun, na mamaya ko nasasabihin kasi ikaw naman. Kung ikaw naman itatanungin. Okay, so parang naibigay mo first recommendation is Baler. Baler, maganda dun. Ay, di ko pa pala nasasabi, yung mga kainan dun, ang mumura. Even yung karinderya nila, masarap na rin eh. Yung based on our experience, syempre maraming karinderya dun. Pero may mga nakainan din tayo Indian food, tapos yung parang restaurant doon, tapos karinderya. Masarap naman, di ba? Actually, yan din yung naisip ko. Baler talaga. Ay, medyo biased ako on that part kasi nga, may mga kaibigan tayo doon. Talagang binalik-balikan natin siya at until now, hindi pa siya ganun ka-commercialized. Oo, totoo Kahit na parang 2012 yata yung una nating punta doon. Tapos 2023 yung pinaka-latest. Pero halos parang ganun pa rin. Diba? Which is, natutuwa ako in a way kasi hindi pa siya commercialized or hindi pa siya as in super sikat ng La Union and Zambales. Kaso lang, parang yung mga locals din, yung tourism nila, hindi rin masyadong nagbo-boom. Hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa or maano doon. Pero, ayun, at least nire-recommend natin. At saka babalik-balikan natin kasi gusto talaga natin siya. Tsaka meron silang beach doon na maganda eh. Di Pakulao yata. Pakulao. Oo, hindi pa rin masyadong puntahin. Oo, untouched siya. Tsaka alam ko, sikat siya sa mga locals doon. Talagang pag may kaibigan kayo doon or may locals kayo na pagtatanungan, parang yun yung re-recommend doon ng beach na talagang... Wala tuloy ako maisip na ibang medyo ganun ang level. Kasi parang yung mga napuntahan natin before, mga sikat din eh. Sige ito. Bigla akong naalala. Bush, ganon. Batanes. Alam mo, ayun din nasa isip ko sa second ko eh. Ang galing mo para sa Bakit Batanes? Iba si Batanes. Iba yun. It's like, parang ibang bansa. Hindi ko sure kung maganda rin yun sabihin. Pero, hindi kasi siya katulad ng mga napuntahan natin sa Luzon, Visayas. Mindanao ba? May napunta na tayo. Siargao pala, Mindanao. Iba siya eh. Pati yung mga tao dun, parang, best example, dun lang merong honesty store. And, may isip mo, di ba, mapapatanong ka, bakit doon meron? Bakit sa ibang parts ng Pilipinas wala? Ba't hindi kaya yun? So, parang, isang example ko lang yun na iba si Batanes. So, at sa tingin ko hindi pa siya ganun kapuntahin. Kasi, usually kapag mga foreigners, beaches talaga ang pinupuntahan. So, Boracay, di ba? Boracay, Siargao. Si Batanes kasi, I can say na hindi talaga siya best in beaches.
Best in landscape, pwede. Oo, kumbaga kung gusto niyo ng Instagram photo na feeling niyo Marlboro nasa New Hills Zealand itsura, kayo, o oo. kaya maka-experience kayo ng yung bangka na ano, yung kakaibang bangka nila. Oo, yung walang ganun sa gilid. Oo, parang creepy or Parang something. susunod siya sa alon. Kasi Mm, yun, hindi pwede yun eh, yung may ganun sa gilid. Kasi mm. pag may malakas na alon, mababali yun. Oo. Kaya ang mga boat doon is yung walang, hindi ko alam yung tawag eh. Basta yung Oo. may kahoy sa dalawang gilid na Oo. nakaganon. Kaya ang mangyayari yung boat, susunod-sunod lang sa alon. Grabe yun. Medyo nakakatakot pero magandang Di experience. ba nagstay tayo sa isang island doon? Kaya nga tayo sumakay ng boat na Mm. yun. Tapos ang Sabtang? Sabtang, Sabtang ba? galing mo. Tapos ang ganda nung yung mga stayan doon, wala pa yata sila yung mga sobrang hotel na Oo. Or ah, baka di tayo naghanap. Nasa pwede. budget side tayo. So, transient yung tawag. Mga Oo, ganun. doon tayo nag-ano sa May Transient. Hindi ko Parang makakalimutan bahay yun. talaga lang eh. O bahay, parang bahay lang siya, aircon naman. Mm. Tapos nakikinood tayo ng ano noon, Gilas Pilipinas. Dun sa may common area na may sofa, may sala. Oo, di ko makakalimutan. Panalo ba ang Gilas noon o hindi? Talo. Yun yung may sapakan with Australia. Oo nga pala. Yung, Hindi ko na, makakalimutan yun. yung lahat tayo, Uy, may sapakan. Live kasi yun eh. love Kaya yun. parang mapapaano ka talaga. Sa Batanes pa natin naranasan. So, yun. Sige, kwento mo yung ano, yung room. Sobrang ano lang, di ba? Oo. Kahoy-kahoy lang yun. Koy-koy lang. Para ka lang natandaan ko yung When Life Give You Tangerine, Mm. yung pumunta sila sa Busan, yung nakasira ng electric pan. Uy, grabe. Hindi naman Hindi, ganun ka ano. hindi naman ganun kaganon, pero lagyan mo ng kama, tas aircon, live Oo. pan. Parang maliit lang siya na parang room lang Tsaka talaga. yung divider, minimin ko dun sa kahoy, yung divider niya plywood, di ba? Oo. Para kabilang room na. So, Yun plywood nga, ganon. oo. Pero aircon. Aircon, transient Tapos, siya. di ba nagsabtang tayo? Oo. Tapos, babalik din tayo dun sa hotel na yun eh. Mm. Dapat magbabayad na tayo kasi check out tayo Oo. technically, di ba? Ay, oo. Hindi niya tayo pinabayad. Sabi niya, pagbalik nyo na lang. Oo nga Paano pala. kung, di ba, Paano na pag, mind blown ako dun. paano pag naisipan mo wag na doon magstay sa iba na lang, no? Oo. Grabe. Di ba, na mind blown ako nung sabi ko, hala, ayaw niya pa magpabayad. Parang, Mm. is that assurance na para sa akin din kayo bumalik? Paano Mm. kung sira-ulo yung nag-check-in, sa iba ako maghanap, tas hindi na kita bayaran? Oo nga eh. Hindi eh. May ano sila, parang may trust sila sa tao doon. May feeling ako. Ano? Kasi nasa isolated island sila, subukan mong may gumawa ng kalokohan. Hindi ka Para makakaalis hindi sa ka island nila. makakaalis doon. Remember, di nga tayo nakaalis na nagkaroon ng bagyo eh. Oo nga, no? Na-stranded nga pala tayo Oo. sa Batanes. Pero yun, isa yun sa marirecommend ko kasi dahil sa tao. Dahil Mm. sa tao, pati yung, iba din yung landscape, hindi katulad Oo. ng iba, hindi siya kaparehas, hindi siya common sa Pilipinas. To be, Kumbaga, ang ganda rin doon nung nagdadrive ng tricycle papunta sa Malboro. Tsaka, di ba, parang makikita mo din yung nasa edge oo, tayo. nasa dagat, kumbaga, Oo. Cliff, parang oo, cliff. yung, kumbaga, paano ba? Ito yung road, tumingin ka dito, bangin na yun eh. Tas Oo. dagat na siya. Ang ganda Parang ng view nasa edge nun. lagi tayo dumadaan. Ang ganda ng O, view di na ba? nun. Exactly. Parang ang natandaan ko doon yung last Japan natin, yung sa shrine, muta ko yung pangalan, Motonosomi Inari Shrine, yung Oo. parang cliff din doon. Yun yung parang pumasok sa isip ko na ganun yung Batanes view eh. view. Oo, medyo. Oo. Kaya, Gets. ang ganda ng Batanes i-recommend. Yung nga lang, kasi kung foreigner ka, kailangan, sa bagay, Boracay din naman, kailangan mo pa ng isang flight Oo, papunta doon wala eh, naman no? direct eh. Oo, So yun, kumbaga, isa yun sa hindi yata masyadong, parang ang pupunta ng Batanes locals tayo. Di ba? locals. Kaya, Marami dapat akong, i-recommend sila. oo, marami akong kilala na must visit nila yan, na local ha. Mm. Pero parang hindi yata siya masyadong nasa bucket list ng mga foreigners. So, yan. Kaso Tagalog to, no? Paano nila maiintindihan? Kayo na lang mag-relay sa mga foreigner friends nyo. Tapos habang pinapakinggan nyo to, tinatranslate nyo sa Pakitranslate na rin. Please visit Batanes. Please add Batanes to your must-visit list in the Philippines. Ayan, English yan na. Yeah. Meron Ito, pa? Meron pa? yung pangatlo ko nga, to be honest, kasi lagi tayo pinapapunta natin sa province eh. Kung Metro Manila, for example, di ba pag Japan, Tokyo, talagang must visit. Ang problema kasi sa Metro Manila, parang hindi masyado, no? Parang hindi mo siya marerecommend. Ang marerecommend mo lang dito, either BGC, which is talagang, marerecommend mo kung gusto mo nila ng medyo modern Philippines, Oo. BGC talaga.
Ang problema ko yung mga hotel, ang mamahal ng hotel sa BGC, to be Pero baka honest. for foreign people, mura naman yun. Yun nga mura talaga sa kanila kasi magkano lang yun, $100 Yeah, per yun. night. Magandang recommendation na rin. Pero para sa akin, kung gusto lang mas authentic Philippines, Poblacion Makati. Yun ang Agree naman. marirecommend ko talaga kung gusto nyo ng parang, hey, foreigners, if you want to visit Philippines in the authenticity in regards to food and other stuff, then visit Poblacion Makati. Makati, here. You Yeah. go here and publish on Makati. Hindi lang dahil sa Bella Mios, kasi nakapag-stay na kami dito sa iba't ibang hotel Oo, nag-hotel hopping yata tayo last year, Oo. panay staycation nung mga wala tayong international lakad. Hindi lang kami dito nag-staycation kasi nag-staycation na rin tayo sa Taft, like, 'di ba? Sa Taft din. Sa Taft, sa Kingsford, sa Hindi. Pasay? Pasay pa 'yon. Iba pa, may pa tayo sa Taft yung malapit doon sa PCU. Huh? Oo. CCP? PCU? Ano yun? Oo, yun. Kingsford na. Hindi, Kingsford malapit sa sa Mall of Asia. May isa pa, Labdi, hindi Labdi yun Dito yun sa Makati, Labdi. Iba, hindi yun. Yung isa, parang Japanese din something. Sumasakit yung ulo ko. Habang sinesearch mo, yung mga na-check-inan natin dito sa poblasyon is Coro Hotel, Labdi. Yung Labdi, ano din siya, foreigner-friendly. Bakit? Kasi ang dami niyang common areas na pwede kayong makisalamuha sa local, sa mga foreigners din na nagbabakasyon dito. Tapos, ang mura lang. Ang mura ng Labdi. And then, ito, si Bellamy House. Coro. Nasabi ko na si Coro. Ano pa? IM Hotel. IM Hotel yun, 5-star? 5-star yun. Parang siya isa sa mga pinangmurang 5-star din Oo, actually. Si Coro is 3 yata, 3-star. 3-star. So, tsaka the reason why napili namin pag magsa-staycation is Poblacion Makati. Ang dami rin kainan dito Exactly. na maganda at authentic. Meron pa tayo na kainan dito na Korean. Authentic talaga yun. Korean. Bakit ko nasabi? Kasi lahat ng kumakain dun, Korean. Yung nagsaserve Korean. So parang feeling ko nga, ano ba to? Pumasok ba ako sa poblasyon na kainan? Parang nagka-glimpse ako ng mga eatery or diner Even sa Korea. Yung restaurant nila mismo. Ano yung mukhang Korea, yung napapanood Yung natin sa setup, K-drama sa mga K-drama. Yun. Diba? Marami pa. Sige, nahanap ko na. Oo, pero wait lang. Isa pa, may nakatikim din tayo ng authentic Vietnamese food dito. Ay, oo. Yun, Yung Vietnamese din yung mga nagsaserve at may-ari. So, andito. Dito, guys. Lahat ng kainan. Come here. Hindi lang hindi lang mismong kainan na international, pati yung mga Filipino food, yung Tapsi, yung bed and breakfast ang putik. Tapsi, Hala, makakalimutin kami. Pero basta maglakad-lakad lang dito. Pero syempre, expect mainit. Marami sasakyan na dumadaan. Medyo mampusina sila at maingay. At saka hindi lang habang hinahanap ko ulit, sige ikaw ulit pagsalita, naiinis na naman ako. Pero bakit hindi sa BGC tayo nagsistay masyado? Pag tayo, dahil mahal nga. Mas mahal na siya. Alam ko na. Kanto Freestyle. Kanto Freestyle for Tapsilog and all. Yan. Hanapin nyo yan dito sa poblasyon. Pati mga kapiyan nila, masasabi ko swabe talaga. Masasarap. Dito, no? Sa poblasyon. Bago tayo punta sa BGC, Malate, Life Malate. Yung ba yung minimin mo? Life Malate, okay din doon. Diba? Kasi ang dami rin, parang Labdi, marami siyang common areas na pwedeng may makahalubilo ka, pero pwede rin naman yung merong enclosed area kapag may meeting ka, ganyan. May isa pang hotel doon, nakalimutan ko lang. Either sa Malate tayo or dito. Kasi sa Malate, yung malapit sa Robinson, di ba? Life yun. Life Malate ilan ba yun. yung napag-stayan natin? Meron pa nga Di ba? Sorry guys, medyo makakalimutin na kami. Or you can check our socials. Marami naman kami sineshare dyan ng mga hotel. So talagang kung wala kaming gala, nag-staycation kami. Kasi maganda rin kasi ma-share namin sa inyo yung mga magandang hotels dito. Yung honest review talaga, sinasabi naman namin kung ano yung nakikita namin. Yeah, tsaka parang di tayo shiller. Like, sasabihin lang namin kung ano yung namin, na feel namin doon sa bawat staycation na yun. Yes. And yun. Parang yun, wala akong makitang iba. Yun lang, no? Yes. Okay. Baka kasi minsan kasi pa nagbo-book kami ng mga hotel, mga ganyan. Dami kong check Baka pili ko na stayan ko, nakaka-check. Pwede rin. And to be, transparent, hindi naman lahat, pero most of our hotel staycations is sponsored din. Nagaling po sa aming
dugo at pawis. Joke lang. Oo. Galing sa pagko-content creation naman natin. Oo. So, Yung iba doon, ayun nga, kaya nakikita nyo naman yung mga nag-share ng mga top, di ba? Sa mga social sila. Minsan kasi magkakaroon ng sponsor pag ganun. actually, alam na yun ng iba. Ayun nga, baka So, hindi lang yun. nila. Just so you know, Mm. yung staycation mostly is nasa-sponsoran Mm. na kami even I'm a nano creator. Wow. Kaya Mga dahil din yun sa syempre pag share natin. In oo. return, meron din tayong mga kinikita or sales and Yes. commission and all Kaya that jazz and keep on sharing or gamiting using using our our code codes kasi para nakakatulong makapag-staycation para and mapag-staycation and makapag-share pa tayo ng mga tips din syempre. makapag-staycation, makapaggala, and then makapag-content, and then share Mm. back. Oo, 'Di ba? yun lang. Give back Give dun sa back. mga tips. So, yan, Tama. dami-dami namin ma-share. Lalo na ito. Yun nga, sabi ko kanina, i-share ko sa inyo yung experience namin dito. Even the amenities, lahat, ganyan. Mm. Paano mag-book, saan mag-book. Yun. Oo, importante yun kasi ang dami rin talagang discount. Usually kasi, nagmumukhang mahal yung isang hotel if wala siyang discount. Kasi sa mga sites like Klook, Agoda, or Trip.com siguro, Booking.com, or kung ano-ano man gamitin nyo, Mm. minsan kasi may mga deals yan Mm. na napapamura yung mga hotel. Hindi ka mapapamura. Kumbaga, nagdi-discount talaga siya kahit di natin alam. For example, kung 10,000 yung nakikita nyo yung totoong price niya, minsan pag tumingin ka dito sa Klook, 4. Pag tumingin ka sa Agoda, 5. Kaya kung gusto nyo pa ng mga ganong topic, paano kayo mas mapapamura, naku, mag-comment lang kayo. Pwede namin gawa ng podcast yan, mga technique namin and something. Yeah. Leave comments, suggestions. Yun. Tapos ayun nga, BGC tayo. Punta Okay, tayo ngayon BGC. sa BGC. Bakit hindi masyado doon? Kasi may kamahalan naman talaga ang BGC. And hindi lang yun, hindi lang yung mismong hotel. Yung sa paligid doon, parang medyo mahal na rin yung mga Halos restaurant. lahat high-end resto na ganyan. So, actually, wala yatang street food doon. So, kung yun yung hanap nilang experience, parang hindi nga si BGC. Oo. Kumbaga kung gusto nyo talaga authentic na Philippines, I think Malate pwede rin kung mahilig kayo. Kumbaga, siya yung ating Kabukicho. Oo. Sa ating Shinjuku. Yun yung merong medyo mga night, red light district, ganyan. Pag gusto nyo parang Shibuya, Tokyo, BGC. Yung mga business something. district. Oo. Ngayon, pag gusto nyo medyo Osaka, Poblacion, Makati. Kasi sa hindi lang masyado hinay, pero ang dami talagang kainan dito, kapihan na masasarap, mga ganun. At saka kung staycation talaga, yung tipong hindi nyo kailangan maghanap ng activity, talagang magpapahinga, food trip, dito talaga. Marami kayong, maglakad-lakad lang kayo dyan, may makikita na kayong kainan na interesting Even dito sa sa Dabela Mio, sa Gulato, parang 4 or 5 yung restaurant. Dito mismo sa main building dito lang, mismo. Kahit hindi ka na lumabas, may mga 5 kainan na dito. So, if you're going to stay here 2 days lang, 3 days, ikutan mo yung lahat ng yon, di ka nalalabas talaga ng building. May kainan na. Aircon mo yung hallway, tapos paglabas mo, kainan na. Good find din to. So, yun. Parang wala na akong maisip. Idagdag ko lang dun tungkol sa BGC. Parang may naalala kong friend natin. Sabi niya, may foreigner friend siya na nagtanong kung saan mo ako pwedeng dalhin, ganyan-ganyan. I think dinala niya sa BGC. Tapos ang kinoment sa kanya is, nothing like this. I mean, I want to experience the true Philippines. Parang, tama ba? Tama ba yung recollection ko ng memory? Parang ganun yung sabi ng foreigner friend niya. Naghahanap talaga ng local feel. So, ibig sabihin, nung dinala siya sa BGC, hindi niya na-feel yun. Kasi medyo commercialized business, tas high-end na lahat. Gusto niya siguro yung mga tipong... Saks lang. Oo. Kilala mo si Tagalog Kurt? Oo. Feeling ko bago nun yung hinahanap niya. Kasi diba si Tagalog Kurt, ang fini-feature niya, mga karinderya, street food. Galing nga nun. Alam mo, bilib ako dun kasi yung mga hindi ko nga kinakainan niya at fini-feature niya. Yes. Amazing. So parang napaisip ako, pwede naman yun Bakit hindi? Kaya nga sinabi ko, pag gusto talaga authentic, talagang local, tapos medyo okay yung hotel, para sa akin, Poblacion Makati. Kasi naka na tayo dito lumakad na tayo sa gabi. Sabi ko, Pilipinas nga to. Medyo may nakasalubong tayo lasing. Lasing ba yun? Lasing. Or syempre, may mga dyan.
namamalimos din. Mm. Don't get me wrong, dami din namamalimos sa ibang bansa. Pero sa Oo. BGC, wala ka makikita doon Oo halos. nga. Di ba? Kung yun yung gusto nyong maranasan, wag sa BGC. Gusto nyo Oo. makasalubong ng ganun for the Experience. authentic vibes and experience. Try nyo dito. What about Maynila? Maynila, sobrang ito, to be honest sa akin, kasi nag-aral tayo sa PUP. Mhm. Alam natin ang Recto, Quiapo, taas Puresa, Santa Mesa. Ang hirap i-recommend siya, maliban kung gusto nyong ma-experience yung snatching. Joke lang. joke lang yon. Pero maaari naman doon, pero joke lang yon, guys. Kahit saan pwede yun. Kahit saan pwede. Pero pag gusto yung nakikita ko lagi sa internet, yung sa Vietnam, yung may Riles, Home Along the Riles, ayun, Santa Mesa, pumunta kayo doon, may trolley doon, pang. Oo nga, everyday life natin yun nung college, tatawid sa Riles. Pag may trend, tatanggalin. Yung nakikita ko ngayon sa Vietnam, sa Taiwan din yata, may mga ganong, Thailand. May mga ganong attraction. Sabi ko, meron din sa Pinas sa Santa Mesa. Kaya hindi ako to be honest guys, hindi ako na-entice na puntahan yon as a tourist spot kasi meron din tayo niyan eh. Hindi lang siya tourist spot. Hindi siya tourist spot kasi hindi naman nilagyan ng mga kainan, ganon. Bahay sa gilid dun eh. Naranasan na natin yun. Kumbaga, no big deal. Pero yun kung gusto ng mga foreigner talaga na ganong vibes, pumunta kayo sa Santa Mesa, Puresa. Tapos, medyo, pag gusto nyo, ano ba magandang, di ko maisip eh. Ueno. Ueno. Kung gusto yung Ueno type, yung punta kayo Quiapo, Recto. Di ba? Sabi ko, ang Ueno ay Quiapo ng Japan. Oo. Para mas magets, kasi mali mo di pa sila nakapag-Ueno. May isang, yung Ueno kasi yung gitna, yung Ameyoko. Oo. Siya, shopping street siya na mukha talagang Recto or Quiapo. Kasi Tianggian yung itsura. Oo. As in, nasa gilid-gilid lang yung mga panindang Sapatos, damit, no? sapatos. Oo. Akala mo tuloy peke. Oo, nagmamukha silang fake kasi naka-display lang sa labas. Tapos nakalagay 5,000 yen lang. Tapos ang mura. Oo. So, naisip ko yung itsura ng mga Tianggi sa Pinas. Ganito yun eh. So, yun. If hindi pa kayo nakapunta ng Ueno, yung Ameyokocho lang naman na part. Mukha siyang Tianggian na Maynila natin. Pero, syempre, i-recommend pa rin natin Intramuros. Gusto lang makita yung parang history, culture na nasa Manila lang. Ayan, Intramuros nga. Intramuros. At to add to that, meron na ring mga programs ngayon. Yung Intramuros na parang ikot. May mga tours sila. May tours na. Maganda. At mura lang, actually. So, alam ko meron din sa Klook nun eh. Yes. Yun, i-recommend. Tapos, syempre, sa mga foreigners, I recommend din na i-try yung public transport natin kahit hindi ganun Jeepney? Recommend. MRT, LRT, jeepney, kahit once lang nila. Tricycle. Kasi sa atin lang yung may jeepney ngayon at tricycle eh. Alam ko may tuk-tuk ang Thailand pero iba pa rin ang tricycle eh. Oo. Diba? Mas maliit yung tricycle. Yung tuk-tuk pa-forward siya. Ito, isang ganun lang eh. Oo. Tsaka, doon kayo makakaranas sa mga, wala talagang fare. Oo. Walang exact, no? Parang iba-iba kung anong trip na ipataw sa'yo na fare. Kaya kung gusto ng mga foreigner friends yun ng authentic vibes, yun ang ipatry nyo sa kanila, no? Dami rin nating naisip Akala ko kanina wala akong marirecommend. Hindi, meron talaga. Meron kasi taga dito tayo. Tas gumala rin naman tayo locally. Yes. Kung gusto nyo ng proof, papakita ko sa inyo yung mga pictures. Actually, marami pa tayong marirecommend like Cebu. Yung Bohol kasi, pinupuntahan na rin talaga yan. When I say Cebu, hindi lang yung city yung pag pumunta ka sa baba, sa south. Oslo, di ba? Guys, nakakapunta rin kami dyan. Oo, Kawas. Ay, hindi tayo nag-Oslo. Takot ako sa Hindi, pero yung mountain, naka-mountain tayo. Parang malapit na dun eh. Pati nagkawasan falls kasi tayo. Yun. Maganda rin yung part na yun sa Cebu. Yun. Isa pang i-recommend ko, try yung mga bundok natin. Hiking. For hiking, kung pwede, gusto nyo, hiking like Mount Pulag, kung ayaw nilang medyo sikat, gusto nila mga 8-hour trek, Mount Tapulaw. Di ba? Oo nga galing. Magandang yun, magandang recommendation para sa mga mahilig naman sa outdoors na activity. Hindi lang pala foreigner hiking yun. Kahit kayong mga locals na nakikinig sa amin, I highly suggest try yung mga mountains ng Pinas. Mountains ng Pinas kasi feeling ko mas may enjoy nyo yun
lalo kung mahilig kayo sa outdoor at gusto yung makita yung from above, makikita mo yung city, sarap sa feeling nun. Nakalimutan ko yan maganda yan. Kasi lagi na lang natin recommend sa mga foreigner o sa mga locals, beach, 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 oo. beach. Ito, hindi beach yung mga nirecommend namin, no? Try going to the mountain, mag-camp kayo, lalo yung Mount Pulag, Benguet, pumunta kayo doon, ang ganda. Ang daming may offer ng Pilipinas, kulang lang tayo sa tourism talaga. Kaya DOT, makinig kayo. Kulang, no? Tsaka parang hindi centralized. Parang Yes. kanya-kanya, ganun. Oo, yun ang problema, kanya-kanya. Parang yun nangyari sa subway natin. Ay, yung subway na parang hindi na daw itutuloy. Uy, ibang usapan yan. Yung, ano ba to, yung Makati, Oo, sayang yun. dahil sa Makati and Taguig dispute. Oo. Kaya, ayun, Parang, doon pa lang makikita mo na on that very essence, paano pa kaya worldwide kung gaano tayo wider scale, no? ka-scattered, no? Sayang. Sa tourism pa lang, kayang bumawi ng Pinas sa tourism pa lang kung ako tatanungin. Di ba, ang ganda nung dati, yung time ng It's More Fun in the Philippines. Yun ang golden age para sa akin ng tourism. Sa Pinas. Problem siguro, nakurakot na rin yung mga fans. No? Kasi environmental fee pa lang, magkano na yung kinikita ng lahat yan eh. Diba? Tapos, minimal to no improvement at all. Oo, isipin mo kung talagang yun, edi ang ganda na siguro yung infrastructures. Sana magkaroon ng second, wave ng isang magandang tourism program sa Pilipinas. Buong Pilipinas, hindi lang isang part. Oo. Kasi, ang daming pwedeng recommend dito. I mean, ang daming pwedeng mangyari na positive when that happens. Sana talaga kasi ang medyo masakit din makita sa mga post na sinasabi din talaga na mas mura pa ibang bansa, which is nagiging totoo talaga yun eh. Nagiging preference ng mga travelers or tourists na piliin yung ibang bansa minsan rather than gumala dito. Hindi lang foreigner, even locals kasi parang mas namumura. Kaya sana ibalik natin yung golden age ng tourism ng Pilipinas. So sana itong video na to is kahit paano makatulong man lang kahit kaunti. Kung hindi, keep on sharing. Or yung thoughts nyo kaysa negative, gawin natin positive. Oo, tsaka nandun na tayo sa merong negative talaga when it comes to local travel. Pero hindi naman pwedeng lahat negative. Meron ka pa rin makukuhang maganda dun sa mga pupuntahan mo. Kasi hindi naman pangit yung places eh. Hindi rin naman, parang hindi naman lahat ng pupuntahan mo, hindi masarap yung food. So, meron kang makikitang maganda about it. So, still, go local. Go travel local. Tsaka, kahit once a year na lang. Bigyan pa rin natin ng oras mag-travel dito. At saka huwag kayo masyado ma-pressure kung may mga friends kayo na nagpo-post ng international travels, ganon na parang gusto nyo rin mag-international travels. Lalo kung first time ka magta-travel, go local muna. Start on our country. Kami kasi before we go international like Japan, Taiwan, Thailand, halos dito kami talaga. Lahat ng gusto namin mapuntahan dito, naikutan na namin. Oo, kumbaga talagang nahasa na rin tayo. Naging practice siya for the next phase of traveling. Ganyan. Just travel at your own pace, wag masyadong ma-insecure or wag mo ibase yung kaligayahan mo doon sa nakikita mo sa iba. Be truthful sa sarili mo. Kung gusto mo pumunta ng Boracay, go lang. Tsaka, ayun nga, sabi ko nga kanina, di ba, parang wala namang assurance na 100% mag-e-enjoy ka sa pupuntahan mo. But, it's a matter of perspective eh. Yung tipong pag nandun ka na, i-enjoy mo na yun. Like yung maliliit na bagay, ang sarap ng candy dito. Simpleng ganun, di ba? Kasi pag inisip mo lagi, pangit dito, sayang pera ko, yun talaga mangyari. Tama. Nandun yung focus mo. Talagang may isip mo na lahat ng galaw mo is dahil masasayang pera mo. At saka, babalik yung pera. Oo. Yun. Kaya gumastos lang tayo sa travel. Pero wag naman kayo mangungutang para mag-travel. Ibang usapan na, dami na nating topic na pwedeng ilista. Utang, travel, wag yun. And speaking of local travel, meron kaming 2 local travel coming soon. So, just follow our socials. Share namin lahat yan sa inyo. Tips doon. Syempre, mga promo codes na ilalagay dito sa screen. Kaya, just follow us. Thank you for listening. Close ko na to kasi mahaba na. Mahaba na. See you again. Mayroon ka pa? Last? So, masasabi ko lang, always be happy and happy more. Thank you for listening. Bye! Bye! Cheers! Twing!